Hey guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako nagbabalikan nag-iisa ninyong magandang collegiate Africans upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Yung mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, ngayon lang napabisita dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated ka at ma-notify pag may bago tayong video. Anyway, happy Monday po sa ating lahat at ang mainit nating chika para ito ay pumapatungkol nga dito sa patuloy at ginagawa na naman pong pag-atake ng kalaban dito sa Itbulaga. So narito at meron na naman silang bagong post na kung saan makikita nyo po dito ang ginagawa po nilang pang-mamaliit sa Itbulaga. Talagang wala pong katigilan ng mga ito hanggat hindi po nila nakukuha yung gusto nila, which is ang bumagsakang Itbulaga at tuluyan na po itong magsara. Itbulaga ng TVJ kasi ang gusto nila mapunta po ito sa Tape Inc. At manalo ang mga halos host sa trademark sapagkat ayon nga sa kanila, sila po ang tunay na may-ari nito. So, eto po sila. Kung makikita nyo po dito, napakalinaw na kinukumpara po nila ang TV5 sa iba pong network, kagaya na lang ng GMA, Net25, pati nga po ang Showtime versus Itbulaga. Pero nakalagay po dito, Itbulagta daw and ang TV5 na kung saan ay nasa pinakamababang building. So, ang GMA nandun sa taas, Showtime napakataas raw, Net25. Pero pagdating dito sa Itbulagta ay parang konting ulan ay babahain daw agad. So, yun yung nais nilang iparating dito na kung saan isang malinaw na pangmamaliit na kanilang ginagawa po sa TV5 at sa Itbulaga. Base sa caption ni Kapuso Super Alliance fan page, The Sad a Reality. So, kayo guys, anong masasabi nyo dito? Ingat lang ha, baka sa sobrang pagmamataas, bigla po kayong bumagsak dyan. Yung tipong durog na durog at walang matira. Anyway, narito naman ang komento or continuation ng komento po na ating mga subscribers single po doon sa nagdaan nating update. So, nagbigay nga po ng reaction ng ating po mga subscribers and ayon nga po dito, kagaya ni Mas RW, hinggil po sa pagsigaw ng Darikans na para bang allergy sila sa salitang Darikans na maisigaw sa It Showtime. Grabe naman talaga ang IS or Showtime. Minsan, nangyari sa Sugod Barangay, isang contestant sumigaw din ng WhatsApp ang madlang people. Diba, nagtawanan lang sila Jose? Anong big deal doon? Mula naman kay Chen Haifer, si Maine Mendoza nga binanggit pa si Kim Chiu sa Itbulaga pero hindi naman big deal sa Darican. So patungkol po ito sa pagkapanalo nga po ni Maine Mendoza ng Female Host of the Year na kung saan kasama nga po niya si Kim Chiu Kim Chiu sa nasabi pong award. Nakatanggap din po kasi si Kim Chiu bilang na award bilang Female Host of the Year. Knowing na sila po ay nasa parehong noontime show na magkaribal dito sa Pilipinas, Showtime at Itbulaga. Pero napaka-humble po ni Maine Mendoza to greet and hindi solohin yung award. Kasi yun naman ang totoo, dalawa po sila doon. Kaya nakakahanga po, di ba, mga Kadarmakers, ang pagiging humble po nila. Samantala, sabi naman ni Delightful, magandang umaga rin sa iyo. Binanggit nga, nung nakaraan, binanggit nung singer, Ogid Alcacid, okay lang sa mga Darvikans. Insecure, yang si Vice na yan. So, dami nga po nakaka-misinterpret no, sa naging reaction ni Vice Ganda. Iba daw po kasi talaga yung reaction niya ngayon. Parang may something. Parang na-offend. Samantala, sabi naman ni Thomas Alam, hehe, dyan mo makikilala kung sino ang professional na legit na TV host. Itbulaga ba? O Showtime? Well, again, para maging patas naman po, dati-rati okay naman sa Showtime lang din. Kasi nagkakaroon din naman po talaga ng kamalian nung sila po ay wala pa sa GMA7. Pero bakit ngayon nasa GMA7 sila? Parang ayun nga, parang may napansin po mga netizens na parang hindi na okay. Hindi na okay kay Vice.
yung ganito pong pagkakamali ng guest or contestant po nila. Mula naman kay Marita Esplana, maganda rang umaga, sobrang excitement ng lalaki kaya nagkamali siya ng isinigaw niya. Pero yung panghuhusga ni Vice Ganda, na gusto lang magpa-viral, mali naman yata yun. Kahit sino yon na pag yung excited ka at handang-handa, mawawala yung composure mo paglabas or pag lumabas ka na. Yan ay hindi sinasadya. Sa Mandela Quick Update naman po tayo sa 1 million subscribers ng TVJ. Finally, napansin na rin po ng TVJ na nakapag-post na rin ng pasasalamat sa mga Darikans dahil nahit na nga po nila ang 1 million subscribers. And sabi nga dito, strong, keep on slaying Darikans. And road to 2 million subscribers naman ang atin pong target ngayon mga ka-Darikans. So thank you so much sa mga legit Darikans sa patuloy at nagmamahal. Patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa Itbulaga TVJ. And of course, congratulations again sa Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman po natin ang sponsor ng Itbulaga na McDonald's. Kung matatandaan po kasi natin, ay endorser po ng McDonald's si Vice Ganda. Actually, mas madalas pa nga po ata na i-commercial nila si Vice kaysa kay Mama Pau, di ba? Lalo na ngayon, meron pong patalasta si Vice with Maymaya. Pero dahil sa higpit po ng labanan ng noontime, mga ka-Darikans, talaga ang mga fans nag-aaway-away. Patuloy rin po ang kapamilya, mga fan page na tinitira ang Itbulaga kagaya na Board Productive, na kung saan ay may latest na naman nga pong tira si Itbulaga. Wala man po silang pinangalanan dito sa kanilang post na mag-tune na. Wala pa rin maipakitang first quarter financial report. Makikita nyo naman sa comment sections na Itbulaga po talaga ang kanilang tinutukoy dahil doon din mismo nadulas po sila. Anyway, halatado rin naman wala naman pong iba silang patatamaan o pinapatamaan dahil panay nga po sila ng udyok or sinasabing bakit 2023 pa ang ipinakita na financial report. Dapat yung 2024 daw. Anyway, hindi maiwasan po ang pag-aaway-away ng mga fans. Talagang nagbabangayan sa social media at nagkakasagutan. And ayun nga po dito, sa sagutan ng mga fans, ang McDonald's daw sa Itbulaga nag-sponsor kahit si Vice Ganda ang endorser nito. Sabi dito, Vice Ganda ang endorser ng McDo, pero ang McDonald's sa Itbulaga nag-sponsors at sumuporta. So, bokya nga ba ang Eat Showtime sa McDonald's? Kahit na si Vice Ganda ang endorser nito, mas pinili sa Itbulaga na mag-sponsors at sumuporta. Pero kasi speaking of public service, mas lamang po ang Itbulaga kaysa sa Showtime. Halos lahat po ng segment, kumbaga ang Itbulaga is para talaga sa pagtulong sa mga tao, plus entertainment. Samantalang ang Showtime, nakafocus po talaga sila sa entertainment, and yun yung malaking kaibahan po nung dalawa. And usually, marami po talaga sponsors yung mga show na public service like Wawawin, di ba? Itbulaga kasi nailalapit po sa mga tao. Kumbaga, may connect para doon po mag-advertise. Meron din naman pong advertisers ang Showtime, pero ilan lang. So, hindi ko alam yung kalakaran na dito, mga ka-Darikans to. Bakit mas pinili ka po sa Itbulaga. Pero, isa lang po alam ko, I'm thankful, TVJ is thankful, Itbulaga is thankful sa mga blessings na kanila pong natatanggap. And, yun naman po ang importante. Patungkol naman dito sa mga bashers ng Itbulaga na panay po ang tira, nako, asahan na po natin na wala pong katigilan ang mga taong ito. And ang bukod tangi na atin pong magagawa is ang asarin po sila sa pamamagitan ng achievements and blessings ng TVJ. Mas ikaka-high blood po nila yan at talagang mas kukulo po ang dugo nila na yung tipong panay na po lahat na ginawa na nila, lahat ng paraan ginawa na nila para daw ng EV, pero patuloy po ang pag-angat nito.
Kaya naman mga ka-Darvicans, tuloy lang ang atin pong pagsuporta sa Eat Bulaga. So yun lang po muna for today ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.